na mahimbing nitong mga nakaraang gabi. Kapag sinusubukan kong ipikit ang mga mata ko, bumabalik lahat ng nangyari, mga pangakong napako, at ang tunog ng pintuang hindi ko alam na iyon na pala ang huling pumapagaspas na paalam ni Mila. Pero kailangan kong bumangon, kahit masakit, kahit mag-isa na lamang ako. Hinahalo ko ang kumukulong sabaw sa malaking kaldero gamit ang lumang sandok na parang mas may eksena pa kaysa sa aking buhay. Umaangat ang singaw at tumatama sa mukha ko. Ramdam ko ang init pero mas mainit pa rin ang kirot na kumakain sa aking dibdib. Isang linggo na. Bulong ko't halos hindi ko na marinig ang aking sarili sa pagbugso ng kumukulong sabaw. Isang linggo na mula nang iniwan ako ni Mila, ang babaeng mahal ko, ang babaeng nangako sa akin na kami ay lalaban sa mundo. Pero siguro, napagod na siya kakalaban sa mundong puro kamalasan ko lamang ang kayang ibigay. Isang papel ang iniwan niya sa mesa. Pirasong papel na mas mabigat pa sa aking buhay. Pasensya ka, Nat. Dindo, ayoko nang mabuhay sa kanto. Naghihintay ng swerte na hindi dumarating. Si Raj, siya ang tutulong sa akin at mahal niya ako. Sana maintindihan mo. Si Raj, yung Bombay na laging nagpapautang sa mga driver at tindero rito. Lagi siyang nakangiti. Lagi siyang may hawak na pera. Lagi siyang bumibisita sa paresan ko. Malimit kay Mila nakikipagkwentuhan. Hindi ako naniniwala noon. Hanggang sa bilang wala na siya. Hindi ko alam kung dapat ba akong magalit o masaktan dahil may ibang pinaniniwalaan si Mila kaysa sa akin. Pero ano pa bang magagawa ko? Tumigil ba ang mundo dahil iniwan niya ako? Hindi. At kahit gusto ko na lamang humiga at magpakatiwakal sa pait, hindi ko pwedeng pabayaan ito. Ang kariton na tanging kayamanan na mayroon ako. Tinesting ko ang lasa ng sabaw. Kulang sa alat. Siguro'y katulad ng aking buhay. Kulang kahit anong timpla. Lagi may hinahanap pa rin. Hinabot ko ang asin. Nilagyan ko ulit tapos titikman na naman. Ayoko maging bitter, pero hirap hindi maging ganoon kapag ginawang pulutan ng iyong puso. Habang patuloy ako naghahanda, natatanaw ko ang paligid. Madilim pa ang kalsada pero unti-unti nang nagigising ang mundo. May dumaan na unang tricycle at bumubusina pa ito. Tipikal, hindi nawawala ang ingay kahit na anong oras. Pagkalipas lamang ng ilang minuto, may lumapit na tambay. Si Kaloy, isa sa mga suki kong tricycle driver. Pares nga. Sige tol, teka lang. Tugon ko habang nilalagay ang laman at sabaw sa mangkok. Pag-abot ko sa kanya ngumisi siya. Buti nakabalik ka na sa dating sigla. Si Mila, asan na? Ramdam kong babalik agad yon kapag umasenso ka. Sana nga, kung hindi, ewan. Hindi na ako nagpaliwanag. Alam ng buong kanto ang aking kwento. Imposibleng hindi kumalat. Parang usok ng aking sabaw. Palipad-lipad sa hangin. Madaling masimsim ng mga tsismoso. Unti-unting napupuno ang mga bangko. Marami ang gutom. Marami ang pagod. Pero sa bawat higop nila ng sabaw, sa bawat nguya ng karne, kahit paano'y may kaunting ginhawang napupunta sa kanila. Yun ang dahilan kung bakit hindi ko kayang tumigil. Habang sinusulyapan ko silang kumakain ay naisip ko, bakit kaya mas madaling pasayahin ng ibang tao kaysa sa sarili mo? Nang medyo lumuwag na ang pila at sumikat na ang araw, naupo ako sandali. Inabot ko ang maliit na kahon kung saan ko iniipon ang mga kinita. Hindi kalakihan pero sapat panlakad sa susunod na araw. Ganito palagi, hanap buhay ngayon, puhunan bukas. Walang sobra, walang ipon, walang pangarap na pwede pang palakihin. Napatingin ako sa langit, inihiling na sana kahit isang beses may dumating na suwerte sa aking buhay. Hindi yung suwerte na parang pahiram lamang ng langit,
Yung totoo, yung pangmatagalan. Magandang umaga. Napalingon ako at may lalaki sa akin tapat. Nakaputing polo. Malinis ang buhok, maputi ang balat. Ang unang pumasok sa isipan ko hindi siya taga rito. Bukod sa itsura niya, kakaiba ang aura. Para bang may sariling liwanag sa katawan. Magandang umaga rin po. Ano pong sa inyo? Ngumiti siya. Isang ngiting hindi ko may paliwanag kung nakakakilabot o nakakagaan ng pakiramdam. Isang pares, mas maraming sabaw Habang inihahain ko ang pagkain, nakatingin lamang siya sa akin. Hindi yung titig na bastos, kundi parang may hinahanap sa loob ng aking pagkatao. Pagkaupo niya, dahan-dahan niyang sinubo ang karne at tumango. Masarap. Ang sarap ng sabaw. May puso. Salamat sir, pinipilit ko lamang po. Ako nga pala si Elgin, taga baryo, malayo rito. Tinanggap ko ang kamay niya. Ako naman ay ngumiti. Dindo po. Pagkatapos niyang kumain, naglabas siya ng pera, pero hindi ordinaryong pera. Makintab, makapal at parang masyadong bago. Hindi ko alam kung dolyar ba yun o bariya ng ibang bansa. Sir, baka nagkamali po kayo. Huwag mong isipin. Tip ko para sa magandang umaga mong darating. At bago pa ako makatanggi, tumalikod siya at naglakad palayo. Napakabilis at parang hindi naglalakad. Para bang dumudulas lamang siya sa hangin. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa mawala na siya sa kanto. Napailing ako. Siguro, mayayaman talaga kung minsan may mga trip na hindi mo na kailangang intindihin. Pero may bumabagabag na tanong sa aking isipan. Anong klaseng customer yon? Pwede kayang bumalik? Niyakap ko ang kahon ko ng pera na parang may bagong pag-asa sa mundong matagal nang tumalikod sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero may parte sa akin na nagsasabing simula ito ng pagbabago. Simula ng isang bagay na matagal ko nang hinahanap. At habang inaayos ko ang mga plato ay napatingin ako sa kalsada kung saan siya nawala. Sa dulo ng Real Street, may bahagyang aninong gumagalaw. Parang usok na sumusunod sa hangin. Napakurap ako at pagtingin ko'y wala na. Siguro'y napagod lamang ang aking mata o baka naman may kakaiba talaga sa lalaking iyon. Sa unang pagkakataon mula nang mawala si Mila, minaramdaman ulit akong kakaibang pakiramdam. Hindi galit, hindi pait, hindi takot, pag-asa. Pero hindi ko pa alam noon na ang pag-asang darating ay may presyong hindi ko pa kayang unawain. Na ang lalaking yon, hindi tao. At ang unang higop niya ng sabaw ng pares ay naging simula ng isang kwentong hindi ko na matatakbuhan pa. Kinagabihan ay nagkukusot ako ng kaldero habang nakatingin sa kumukulong tubig na parabang sinusubukang hugasan pati ang bigat ng aking dibdib. Tahimik ang paligid, ang mga poste sa kanto ay nagtitipid ng ilaw. Mga aso'y nagkasundo yata na sabay-sabay na tumahol. Pero kahit anong ingay, malinaw pa rin ang boses sa loob ng aking ulo. Masarap, may puso. Tip ko, para sa magandang umaga mong darating. Si Elgin, ang customer na parang hindi dumaraan sa kalsada, kundi parang dumudulas lamang sa pagitan ng hangin. Hindi ko alam kung bakit hindi ko makalimutan ng titig niya. Kahit sandali lang kaming nagkaharap, parang nabuksan niya ang isang parte ng pagkatao kong tinatago, pati sa sarili ko. Yung parte na desperado, yung parte na lumuluwa sa gabi pero nagtatapang-tapangan sa liwanag. Pagod na ako sa pag-iisip, kaya pinili kong kunin ang maliit kong banig na nakatupi sa gilid ng kariton. Doon na ako natutulog para hindi ako gumastos sa pamasahe pa uwi. Wala na ring uuwian. Umalis si Mila, dala pati ang huling katiting na pag-asa namin sa mundo. Humiga ako, pumikit. Nagbabaka sakaling bukas ay mas okay na. Dindo. Pagdilat ko agad ay may humawak sa aking balikat. Mabilis akong napaupo, pero walang tao. Wala ni Anino.
Nag-halusinasyon lang yata ako siguro. Bulong ko kahit kinakabahan. Tinakpan ko ng braso ang mga mata ko, pero bago pa ako dalawin ng antok, may biglang kumakaluskos sa kabilang dulo ng kanto. Parang may tumatakbong mabigat. Paikot-ikot, parang nanggagaling kung saan. Pero wala naman akong nakikita. Kalma lang, Dindo. Hindi lahat ng ingay para sa'yo. Sambit ko na lamang sa aking sarili. Wala na akong lakas para hanapin pa kung ano man yon. Pinilit kong matulog. Sana paggising ko'y wala ng kababalaghang ito. Pagdating ng madaling araw, bumangon ako para maganda. Tinatakpan ko ang kaba sa dibdib ng amoy ng nilulutong sabaw. Mas madaling kalimutan ang problema kapag may ginagawang kamay mo. Pagkalipas ng isang oras, may isa na namang dumating na tricycle driver. Sunod tambay, sunod construction worker. Sunod ay magtataho na bumili ng mami imbis na kainin ang nilalako niya. Normal routine sa araw-araw, walang kakaiba ron. Hanggang sa naramdaman ko, parang may malamig na hangin na biglang dumampi sa aking batok. Paglingon ko'y naroon si Elgin. Nakangiti, malinis ang suot, walang bakas ng pagkapagod na parabang napapanood mo sa lahat ng manggagawa rito. Magandang umaga, Dindo. Natural, parang matagal na kaming magkakilala. Ay sir, nandito na naman po pala kayo. Umupo siya sa dating upuan. Masarap ang luto mo at gusto kong tulungan kang mas maraming makatikim nito. Ano pong ibig niyong sabihin? Pero hindi siya tumugon. Kinuha niya ang baso ng sabaw. Sinimsim at bago niya ibalik sa mesa, bigla siyang nagsalita ng mahaba. Napakarami mong sakit dito. Pero mas malaki ang hangarin mo kaysa sa mga sugat mo. Ako? Hangarin? Hindi nga ako makabili ng bagong apron. Pero nakatitig lamang siya sa akin, tipid ang ngiti. Gusto kong iwasan ang tingin niya pero parang hinihigop ang aking kaluluwa. Dindo, sa mundong ito, hindi lang tao ang nagugutom. Anya. Kinilabutan ako at hindi ko alam kung bakit. Nilingon ko ang mga nakaupo. Kumakain sila. Walang naririnig. Walang nararamdaman. Para bang kami lamang ang nasa mundo sa sandaling yon. Taga saan ka ba talaga, sir? Bakit naman gusto mo pang malaman? Wala naman, parang hindi po kasi kayo taga rito. Malinis po kayo masyado para sa kanto namin. Ah, ganun ba? Taga Biringan ako. Parang biglang dumamig ang hangin sa paligid. Biringan. Ang alamat ng syudad ng mga engkanto. Kung saan lahat ng mga magagandang imposible ay posible. At kung saan walang mortal na basta makakapasok. Tumawa ko para itago ang kaba. Eh sir, alamat lang po yun, hindi ba? Subalit hindi siya tumawa pabalik. Hindi rin siya ngumiti. Tumingin lamang siya sa akin na para bang sinasabi na hindi lahat ng alamat ay gawa-gawa lamang. Matapos siyang kumain ay muli siyang naglabas ng pambayad. Hindi pera ng tao kundi isang baryang kulay pilak na ukit ang hulma ng buwan at mga bituin. Mas kumikislap kaysa kahit anong nakita ko. Sir, hindi ko po may tatanggap to. Baka mamaya laruan lang. Huwag mong maliitin ang halaga ng bagay na hindi mo pa nauunawaan. At higit sa lahat, huwag mong maliitin ang halaga mo. Bukas muli. Mas mahaba ang magiging usapan natin. Muli siyang naglakad palayo. Tahimik at wala man lamang tunog ang yapak. Pagkatapos niya, dumating ang pinagkakautangan ko ng supplier ng karne. Si Cardo. Laging mukhang galit kahit hindi pa nagsisimula ang araw. Dindo, yung bayad mo kahapon, kulang pa ng 200. Napaigpit ako sa hawak ko na baryang iniwan ni Elgin. Hindi ko alam kung bakit pero sa huling minuto bago ako tumugon kay Cardo, may boses sa loob ko na nagsasabing, gamitin ko na. Pwede bang... Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil biglang sumigaw si Cardo. Ano to? Sabay turo sa baryang hawak ko. Lumaki ang mga mata niya sa gulat. Anak ng teteng, saan mo nakuha to? Binigay ng customer.
Dinampot niya agad yon para siyang batang nakakita ng ginto. Oh, ayan. Ayos na. Bawi ka pa. Bukas, bayad ulit ha. Sabay abot ng isang plastik na puno ng karne. At bago ako makapagtanong kung bakit biglang nagbago ang tono niya, tumakbo na siya na parang may hinahabol o tinatakasan. Iniwan ako na hindi alam kung lulundag sa saya o manginginig sa takot. Pinagmasdan ko ang pares kong kumukulo sa kaldero. Kanina, ang problema ko ay kung paano ko itutuloy ang negosyo. Ngayon ang tanong ko, yan ba talaga ang kapalit ng swerte na ipinapasok sa aking buhay? Sa pagitan ng amoy ng sabaw at singaw sa umaga, may nararamdaman ako sa likod ko. Parang may nakatayo. Mabilis akong lumingon pero wala naman. May malamig na hangin na dumampi muli sa aking batok at may mga bulong na halos hindi ko maabot ng pandinig. Hindi lahat ng tumutulong, kaibigan. At sa unang pagkakataon ay natakot ako, hindi dahil iniwan ako ni Mila, kundi dahil baka may masahol pang dumating. Napatingin ako sa baryang kumikislap sa ibabaw ng mesa. Sa mismong gitna nito'y nakaukit na mga salitang hindi ko maintindihan. Mga simbolong parang gumagalaw kapag hindi ko tinitigan. Swerte nga ba ito? O simula ng sumpa? Hindi ko alam pero alam kong babalik siya bukas. At parang tanga ko na hinihintay ko siya. Hindi ako halos nakatulog kagabi. Laman ng utak ko si Elgin. Ang boses niya, ang baryang iniwan niya, at ang paraan ng pagtitig niya sa akin. Parang alam niyang mga lihim ko na ako mismo ay hindi ko kayang harapin. Kinabukasan ay maaga pa rin akong gumising. Pero may kakaiba sa pakiramdam ko ngayon. Parang may naghihintay na magandang balita at masamang balita. Sabay. Habang niluluto ko ang sabaw, napansin ko agad ang kakaibang amoy. Mas malalim, mas matindi. Parang amoy ng pag-asa na nilaga sa loob ng kaldero. Hindi ko alam kung dahil ba sa emosyon ko o talagang may nagbago. Kumuha ko ng isang sandok ng sabaw at tinikman. Masarap nga. Kung may kapalit man to, sana kaya kong bayaran. Hindi pa nag-iinit ang araw. May 3 nang nakapila. Pagkatapos ay 5. Pagkatapos ay 7 tricycle drivers. Hindi pa sila tapos kumain. May dumating namang mga construction workers na nagpahinto pa ng sasakyan para lamang makatikim. Pre, dito raw yung masarap na pares na parang nasa langit ka. Sigaw ni Junjun, isa sa mga bagong bukas sa kanto. Mapait akong ngumiti. Langit, hindi kaya biringan. Pero wala na akong oras para huminto at mag-isip. Sunod-sunod ang bumibili. Isang pares. Dito, 3 mami. Dindo, dagdag sabaw naman. Halos hindi na ako umihinga pero hindi ako napapagod. Parang may lakas na dumadaloy na hindi ko maintindihan. Nang matapos ang agos ng mga suki, napaupo ako sandali. Tumingin ako sa kahon ng bayad. Puno. Mas punong-puno pa kaysa sa buong linggo kong kita. Napatawa ako at totoong tawa. Hindi pilit. Pero agad din pumasok ang takot. Sino ba talaga si Elgin? At bakit sinusuwerte ako bigla? Bago pa ako makapagtanong sa sarili kong muli, may malamig na hangin na dumampi muli sa aking batok at alam ko kung sino yon. Magandang umaga, hindi ba?